paliwanag natin mga kasangbahay dahil isa sa panauhin natin ngayon ay kilalang kilala sa riding community at minamahal ng halos lahat ng mga nagmumotorsiklo sa ating bansa. Isang institusyon at haligi ng riding community na dekadang nagsisilbi at nagbibigay ng kanyang serbisyo para sa mga mananakay ng motorsiklo. Pinakikilala ko ngayon, kilalang broadcaster at presidente ngayon ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines, mga ka-rider, Sir Edwin Go. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, sir. Hindi nakikita sa kulay ng buhok mo ang experience mo sa pagmumotor. Pero ilang taong ka na, sir, nagmumotor? Actually, I started riding motorcycle in my early 20s. Okay, I'm already in my 50s, so bahala na kayo maghula ng aking edad. Plus minus lang yun. Yes, nung time na nag-ride ako ng motor, hindi pa uso nun ng kahit na anong regulations. Bahala ka sa buhay mo, basta hindi ka uuwi ng may sugat ka, you're good. Pero ngayon, medyo marami na tayong pinagbabawal dahil yung kaligtasan ng isang motorcycle rider ang ating concern. Wow, speaking of regulation, ito talaga yung main topic natin dito sa Usapang Riders, yung legality, yung ORCR. Ayun. So yan ang pinakamaganda nating pag-usapan. So sir, Sir, so banata tayo ng medyo mga malalalim na kadalasan kasi naging reklamo ng mga bumibili ng motor. Yung tinatawag natin, how many weeks or how many days yung proseso talaga dito para makuha yung tinatawag natin ORCR the moment they purchase a motorcycle. Siguro before I answer that, Sir Rod, no? Siguro balik lang tayo ng konti, no? Ang motorcycle kasi, bago mo mairehistro yan, supposed to be, kailangan mo ng 2 sets of documents. Itong dalawang document na to, hindi mo pwedeng ipaghiwalay. lagi magkasama. Laging magkasama. These two, parang husband and wife, kapag sinama mo, good as one. Pag meron ka isa, kulang yung isa, hindi mo may re-registro. Yan yung tinatawag naming CSR at ang PNP Police Clearance. Ano po yung CSR, sir? Certificate of Stock Reported. Yan ay binibigay sa amin ng aming mga supplier at yung PNP Police Clearance, kinukuha naman nila yan sa Camp Crame. Pagkabenta namin, normally kapag ang isang modelo ay hot cake in terms of sales, medyo nauuna yung pagbenta bago dumarating yung mga dokumento. So sir, pagka kunwari, let's say naka-display na yung ano, pero under process pa rin yung papel na to, yung dalawa, yung CSR at saka PNP yung clearance. PNP Yes, kaya hindi ibig sabihin madali ang proseso ng registration. Pero kapag everything is normal, hawak na ng dealer yung CSR at PNP clearance at kompleto naman sa requirement yung bumibili ng motor tulad ng lisensya, tulad ng complete address. Kasi minsan meron tayong mga customer na bibili or isang buyer ng motor bibili, halimbawa, tunay niya pangalan Rodrigo, ibibigay niya Rod. Pag tinignan mo yung license, mali. Kaso na-type na sa invoice, Rod. So ulitin na naman yun. Babalik na naman, yes. Another process. Yes, kapag merong isang araw na nasayang, alam nyo naman, yung tumatakbo yung oras, time is gold. So, kapag everything is normal at ang LTO hindi magkakaroon sila ng downtime o offline na tinatawag natin, offline, normally it will take them 10 working days to 14 working days. Tulad ngayon, lately, nagkakaroon ng konting katagalan. Bakit? Lumipat ang regional office ng NCR region from Cubao to Araneta Avenue, Quezon City. So lahat ng gamit, nilipat nila, so you can just imagine kung gaano karaming records yun. Tapos ang dami pa yung May mga... tayo ngayon, ilan na nga tayo sa buong Pilipinas? Siguro sa buong Pilipinas, ang registered motorcycle is around 2 to 3 million. Hindi pa natin sinasama yung mga hindi nagpaparenew ng kanilang mga rehistro. Kasi sa probinsya, alam naman natin, minsan, wala ka nang makita ng pulis. Considered yun as unregistered. Yes, considered yun as unregistered. Pinag-uusapan natin, registered motorcycle. Di ba? Lihiti mo, yung talagang legally fit. Ika nga, sabi nga nila, are you legally fit? Yes, dahil meron siyang lisensya with restriction 1 kapag motorcycle riders. Di ba? And then, yearly, ina-update nila ang kanilang pagre-renew ng kanilang mga rehistro.
Wow, kaya naman pala minsan medyo tumatagal naman ng konti kung bakit hindi pa mai-release yung ORCR ng isang owner ng motorsiklo is because kailangan na i-process mo na yung dalawa. Yes, exactly. Dokumento na to. Importante Anyways, yun. Paiinitin pa po natin mga kasambahay ang issue tungkol sa ORCR sa pagbabalik po ng arangkada na